Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 160 hanggang 167 nagpapatuloy. Pinaulanan ng bomba si Long Suwan na wala ng matakbuhan. Sa lugar kung nasaan si Ducking pinapaulanan sila ng bomba ni Cannon, humihingi sila ng tulong ba't wala pa daw dumadating, hindi na nito alam ang gagawin dahil maubos sila sabay may tumawag, si Liu Ping nagsabi ito na ihanda na ang portal dahil darating sila kaya agad niya itong pinahanda. Naghanap ng pagkakataon si Ducking inikotan sa likod si Cannon, at inatake niya ito sa kasamaang palad alam pala nito ang balak niya. Huwag daw itong mag-isip na mananalo sa kanya sabay tinutukan siya sa mukha, biglang inatake ng kamay na octopus si Cannon, nagulat siya dahil dumating na si Liu Ping at ang grupo nito. Tinanong nito nasaan si Long Suwan sa kabilang banda pala. Nagsabi ang ating bida na pupuntahan niya ito si Kelly at Lee Sin ang bahala tumulong kay Ducking at niyakap siya. Si Valkyrie daw ang bahala para makapunta sila doon ng mabilisan, tumalon ito ng mataas parang si Incredible Hulk. Sa lugar kung nasaan si Long Suwan pagulong-gulong na lang siya para hindi tamaan, kaunti na lang ang titiisin nito parating na ang ating bida kaso huli na daw ang lahat hindi siya mapipigilan sa pagpatay kay Long Suwan, habang tumatawa siya dahil hindi na daw aabot biglang may bumagsak sa likod, nagulat siya dahil ang ating bida at si Valkyrie ay dumating na. Kung nahuli daw ito ng kaunti bangkay na lang aabutan nito sabay nilagpasan lang siya ni Liu Ping. Kinumusta nito si Long Suwan kung anong kalagayan nito, humingi ng tawad si Long Suwan dahil hindi niya kaya ang kalaban wag daw itong mag-alala. Simula ngayon magpahinga na ito dahil siya na ang lalaban para sa bayan, napakayabang daw nito sa palagay niya daw kaya nitong talunin ang third team kahit kasama pa nito si Valkyrie hindi sila oobra. Si Kelly at Lee Sin laban kay Cannon. Hindi na nagsayang ng oras si Valkyrie, inatake agad si Night Pink Ranger. Pinatikim niya ito ng isang malakas na suntok, kinaya ito ni Night Pink Ranger mahina daw itong sumuntok parang bata. Nagulat tuloy si Liu Ping at Valkyrie sa sinabi nito. Makabago daw ang kagamitan nila ang armor nila ay bagong gawa ng Research Institute kumpara sa gamit ng 5th team na luma na. Nagsimula ng umatake si Night Pink Ranger, pinaghihiwan nito si Valkyrie ng napakabilis, napa-array kopo na lang ito dahil wala siyang magawa. Kailangan daw tulungan nito si Valkyrie dahil matatalo na hindi sumaklolo si Liu Ping, tatapusin na daw siya ni Night Pink Ranger, tinamaan niya ang bahay bata ni Valkyrie at hinawakan siya nito, sabay sinakol gamit ang malalaki at matigas na suso. Hindi na ito makahinga at nawalan ng malay, hindi pa nakontento ito piniga niya ang katawan nito gamit ang suso, nabigla tuloy si Zhang Ziefeng at napawaw naman si Liu Ping. Nagsimula na rin ang laban ng dalawa pinaputukan nito si Liu Ping tumalon ng mataas, sa taas naman niya binaril ang ating bida, sabay nilabas ang octopus na kamay na may patalim at hiniwa ang mga bala, lalapitan ito ng ating bida para saksakin, nagulat siya sa didi nito na may baril, hindi na makakatakas si Liu Ping dahil nasa mukha niya na ito, sabay sumabog nagulat si Zhang Ziefeng dahil nakaligtas pa ito, nagawa pa daw nitong sirain ang energy cannon gamit ang kamay na maso para makaligtas. Sira na ang kamay na maso hindi na siya makagamit ng One Punch Man. Noong una kinakabahan daw ito sa taglay na galing ng ating bida dahil malakas ang kakampi nito kaya panigurado malakas ang boss nila. Isang paraan na lang alam ng ating bida na magagamit niya kailangan niyang makalapit dito. Nagkamali daw ito ng desisyon kanina pa niya inaantay na lumapit si Liu Ping, binugahan niya ito ng energy cannon hinarap naman siya ng ating bida, ginamit nito ang robot para maging kamao. Sabay tumagos ang sapak sa katawan ni Zhang Ziefeng. Tapos na ang misyon nakatanggap siya ng 10,000 cash puntos at maliit na nanotechnology, pwede sumanib sa kanya, may aninong lumabas sa likod niya. At niyakap siya ni Zhang Ziefeng mamatay daw silang dalawa. Tinamaan sila ng pagsabog, sa lugar kung nasaan si Kelly at Lee Sin, binomba ni Cannon si Lee Sin habang tumatakbo, at lumipad ito na iinis na ito sa baril ni Manong Cannon hindi siya makadiskarte. Tinanong niya si Kelly kung anong pwedeng gawin para mapatay si Manong. Nagplano sila lumipad si Lee Sin papalayo, natuwa naman si Manong Cannon dahil naghiwalay na yung dalawa papatayin na lang niya ito. Pinaputukan niya si Lee Sin habang lumilipad, nagkausok sabay na aninag niya si Kelly sa malapit, nilusob siya nito hindi daw oobra kahit kabilaan ang pag-atake sa kanya. Nagbago ang baril naging isang matulis na bakal, sabay sinaksak niya si Kelly nagulat naman sina Ducking. Masyado daw silang nagpapakahirap lumaban tinawag naman ni Lee Sin si Kelly. Nagsimula na itong maluso sa katawan ni Manong Cannon hindi na siya makagalaw, nagulat siya papaano napunta ito sa likod niya. Ang inatake daw nito ay isang manika na kinokontrol ni Kelly, at binaril niya ito ng revolver, tinamaan sa ulo si Manong Cannon at yun na ang kinamete nito, sa lugar kung saan sumabog sina Liu Ping,
Makikita ang malaking pinsala na matay na si Zhang Ziafeng at sugatan ang likod ni Valkyrie. Pinrotektahan siya nito sa pagsabog, at napa-aray kopo si Valkyrie dahil sa sakit. Tumayo siya sabay binuhat ang ating bida, tumakas sila papunta sa malayong lugar. Kinabukasan sa isang bahay nagising si Liu Ping, kasamang natulog si Valkyrie. Habang tulog ito pinatingin niya kay System kung anong kalagayan nito. Napigilan noong una na pag-ayos niya dito para makalaya si Valkyrie. Pinabago niya kay System ang pagkomando dito maging masaya daw ito at sulitin ang mga sandali ng buhay. Sinabi ng robot na nag-chat si Lee Sin sa Messenger. Nag-live video call sila. Niligtas siya ni Valkyrie medyo may kalayuan kaya mauna na daw umuwi sa bahay ni Lolo sila. Huwag daw itong mag-alala, aalagaan niya ang sarili niya sabay nagising si Valkyrie. Habang nakikipagmaritisan na live si Liu Ping nasa likod nito si Valkyrie, buti at gising na daw ito sabay hinailan niya ang ating bida nang ambatuloy si Lee Sin. Nagsimula na itong mag-download ng mga dapat gagawin nito. Mali daw ata ang nalagay sa command memory nito, nagsimula na si Valkyrie ubusin ang lakas. Tinanong nito kung ayos lang si Liu Ping dahil parang may sumisipsip daw. Umiinom daw siya ng gatas kaya ganon. Bakit parang hinihingal daw ito kung umiinom lang ng gatas katatapos lang niya tumakbo kaya pagod siya. Nagpaalam na ito at umiinom rin ng gatas ang dalawang babae. Sa Research Institute nag-usap si Zeng Changsan Tambalislos at advisor nito na si Zero na bigo daw ang Team 3 at Team 5 masira ang bahay ni Lolo. Tinulungan din sila ng Military at Mutant Association. Nagalit ito sa military kailangan niya silang turuan ng leksyon gamit ang Team 4. Tinanong ni Zero kung seryoso ito na tatawagin ang mga baliw na tao ng 4th Team. Sa sumunod na araw sa bahay ni Lolo nakabalik na ang ating bida. Hinihintay siya ng mga kasamahan niya. Tinanong nila bakit di sumama si Valkyrie. Hindi niya daw ito kayang kontrolin, masyadong malakas, kaya nagpaalam sila sa isa't isa. Mayroon daw itong sariling misyon at pumunta na si Liu Ping sa gitnang bahay, kinakawayan bawat madaanan at nakarating na siya sa gitna. Itinaas ang kamay ang laban nila sa Research Institute, nagtagumpay sila, natalo nila ang planong pagsira nito sa bahay ni Lolo. Tuwang-tuwa yung mga netizens sa narinig nila dahil ang Research Institute ang pinakamalakas na puwersa sa North Caloocan Base. Pati yung dalawang artista at si Zhang Yu ay sobrang masaya. Malaki daw ang ginampanan ni Long Suwan para matalo ang kalaban. Si Long Suwan at Zhang Yu ay mga bayani ng bahay ni Lolo, nagkaroon din sila ng bagong lakas ang kapangyarihan nila. Pero ang pinakaimportante sa lahat ay nanalo sila sa laban. Iniisip ni Kelly lalong sumasama ang pagiging pinuno ng ating bida. Mula naman sa gilid pinagmamasdan siya ni Dr. Kenmo, pagkalipas ng ilang oras sa silid tulugan ng ating bida. Iniisip niya saan ilalagay ang mga puntos para lalo pa siyang lumakas. Biglang may dumating na bisita si Dr. Kenmo. Gustong pumasok ni Dr. Kenmo, hindi daw ito manggugulo. Pinatuloy naman siya ni Liu Ping sa loob. Itinanong ng ating bida kung anong kailangan nito sa kanya. Magpasalamat daw siya dahil tinulungan ng ating bida ang mga batang hamog. At dahil doon official na siyang sasali sa bahay ni Lolo, nakita ni Liu Ping ang biodata ni Doktora, malaki daw ang ambag nito sa bahay. Humingi naman ng sorry ang ating bida dahil hindi niya nailigtas yung isang bata kung dumating lang daw siya ng maaga. Biglang natahimik si Doktora at hindi nagsasalita. Kumandang ito sa ating bida, wag na daw itong pumalag. Si Doktora Kenmo na ang bahala sa lahat. Napapikit na lang si Liu Ping at ipinaubaya niya ito kay Doktora. Maya-maya ay tapos na ang matinding salpukan nila, nabitin daw siya kay Doktora. Sa kampo ng mga salbahing tao, pinasok ito ng bahay ni Lolo at marami silang nadatnan ng mga kawawang netizen. Kinawawa nila yung mga survivor at nahuli yung leader ng salbahing tao. Lumuhad ito sabay humihingi ng kapatawaran. Inutos ni Long Suwan na kaladkarin ito para maimbestigahan sa maanomalyang flood control. Nakita siya ni Saitama, galit na galit ito dahil ito ang pumatay sa mga magulang niya. Kumuha ng malaking bato para ipokpok sa ulo nito at nang mamatay na pinigilan siya ni Long Suwan. Bakit daw siya pinipigilan? Makapaghiganti ang bahay daw ni Lolo ay hindi nagpapalaki ng bata na mamamatay tao, kailangan gamitin ang batas. Nagsabi si Ducking na may libreng pakain ang bahay ni Lolo kapag sumali sila dito basta hindi sila mga tamad at magtrabaho para mabuhay. Wag na daw silang mag-antay ng himala, dapat silang kumilos para sa kinabukasan nila. Tuwang-tuwa yung mga netizen na sumali sa bahay ni Lolo. Umiiyak si Saitama habang hinahawakan ni Long Suwan ang ulo nito. Pag naimbestigahan daw nila ito saka siya pagbabayaran ng batas. Napansin ni Long Suwan na umuulan. Galit siya sa mga nangyayaring sakuna sa katapusan ng mundo. Sa silid tulugan ng ating bida, kachat nito si Long Suwan na iligtas na daw nila ang mahigit 400 na bihag. Marami rin silang nakuhang pagkain at 5 sasakyan, na huli na rin nila ang namumuno sa salbahing tao.
Sinabi ni Liu Ping na mag-iingat sila sa pagbalik sa bahay ni Lolo. At dito nagtatapos ang Kabanata 160 hanggang 167. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.